Praise God, amen. At ako po, si Sister May Lumibaw, nag-iisang asawa lamang po ha, ni Pastor Marlon. Kung may magpapakilala pong asawa ni Pastor Marlon, i-PM niyo ako. Welcome naman na PM niyo lang po ako, mga kapatid. Pero biro lang, mga kapatid. Pero tututuhanin ko kung sakali. Ayan. Praise God. Bago po ako magsimula, pwede ko bang makita yung mga first-timers na dumalo po sa youth conference? Pakitaas po ang kamay. Wow! Marami-rami sila. Palakpakan natin sila. Praise God! Praise God! And may I officially welcome you to the event of youth conference, mga kapatid. Masaya kaming kasama kayo. Huwag kayong mahihiya. Amen? Kung anong nararamdaman mo na inilalagay ng Diyos sa puso mo, do it. Kung gusto mong sumigaw ng amen, do it. Ha? May bayang lang na rin nga na maming response. Amen? Amen. Praise God. Tumayo po tayo, mga kapatid. As we respect the word of the Lord, hindi po tayo lalayo. Napakaganda ng pagtuturo po ni Pastor Roman. Praise God. At ang ating pong scripture text ay hindi po tayo lalayo. 1 Kings chapter 17 po kanina. Let's go to chapter 18. Kaya sabi ko, sakto yung aming pong pagkasunod, mga kapatid. 1 Kings chapter pero bago natin yan buksan, mga kapatid, open your Bible with me in the book of Ephesians chapter 5 verse 18. And somebody will open Acts chapter 4 verse 31, mga kapatid. Praise God. Ephesians chapter 5 verse 18 says, and being not drunk with wine. Sabihin na natin lahat, alak. Lahat ng nakatikim dito, pwede ba natin ibulong? Ako yun. Hindi lang kami. Hindi lang kami. Huwag niyo nang titikman. Huwag niyo nang titikman. At ang sabi ng Biblia, and be not drunk with wine, mga kapatid, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Acts chapter 4 verse 31, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness, mga kapatid. Praise God. May I ask the kindness of Pastor Marlon to pray for the word of God? Panginoong Diyos, salamat sa iyong biyaya at labad. Tulungan mo ang iyong mga anak. Cover us always with your precious blood at aming mga hiles. Tumulong, O God, at mag-ministeryo rin sa baso sa amin. We thank you, Lord, for your blessing. We thank you for your word. In Jesus' name, amen. Praise God, praise God. God bless you all. You may be seated, mga kapatid. Praise God. Bago po ako magsimula, pwede ba natin pa-anuhin yung ating pong imagination? Yan. Habang nag-i-imagine ka ngayon na nasa beach tayo ngayon. Okay, let's say Boracay, white sand, clear water. Alam niyo mga kapatid, amen, hindi tayo mahihiya, na pumunta agad doon sa tubig, mga kapatid. Di ba? Baka ibang ang pangalan, pag-apak pa lang sa buhangin ng Boracay, naghuhubad na Kahit yung mahihain na yung people, pag sinabing dagat at Boracay yan, awan bait-bait. Hindi. Alam niyo mga kapatid, ganyan din po sa gawain ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, kung nag-e-enjoy tayo sa dagat, mas mag-e-enjoy tayo sa dagat ng presensya ng Diyos. Dagat ng pagkakita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God! At sa umaga nito, hindi lamang natin tatapikin ang Diyos. Hindi lamang natin sasagiin ang Diyos. Hindi lamang natin, anong tawag ito? Basta, yun na yun. Kundi, yayakapin natin ang presensya ng Diyos. Praise God. Nais ko mong mausap sa inyo, mga kapatid, sa mensaheng nagsasabing, drenched with the Spirit of God. Pag sinabi mo
mong dress sa Tagalog, basang-basa sa ulan. Mali yun. Aegis yun. Aegis yung basang-basa sa ulan. Ang mensahe mo ng Panginoon ngayon, magpakabasa tayo sa presensya ng Diyos. Gusto niyo bang ma-refresh na napakainit na araw? Magpakabasa tayo sa presensya mo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Drench means wet thoroughly. Basang-basa, mga kapatid. Thoroughly wet by immersing it. Soaked, mga kapatid. Or to be saturated. Mga kapatid, huwag ka lang magpabasa ng kamay mo. Buong katawan, ipabasa mo yan sa Panginoon. Mga kapatid. Amen. Ephesians chapter 5 verse 18, ang sabi po ng New Living Translation, ito po, pakinggan nyo yung people. Don't be drunk with wine. Ang sabi niya, because that will ruin your life. Amen. Nakakita na kayo ng lasing, mga kapatid? Lahat na napuputan at nagkayang di kanal? Excuse me ha, noon ako yung people, mga kapatid. Amen. Noon ito, hindi na ngayon, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Sarap na sarap ako sa alak. Kahit mapait yan. Uray na samar na kabsa. Sige, pungga. O, nandyan na yung mga kabarkada ko. Ayan na, nagigising na yung kaluluwa nila. Wantan, mga kapatid, talagang lasing na lasing ako, mga kapatid, dahil lang celebration na champion tayo, mga kapatid, dahil dati tayong atleta, mga kapatid. Pag nag-champion ang team, talagang celebration niya, inuman niya. Wantan, mga kapatid, hindi ko na napuutak na lang, kinabigatan na nakabsa, amoy ka na lang. Totoo yung sabi ng Biblia, don't drink wine because it will ruin your life. At ang sabi ng Diyos, be filled with the Spirit of God. Amen. Kung malalasing ka man sa Espiritu yan ng Diyos, mayroon pang mapapalang buhay mo, mga kapatid. Amen. Praise God. Resting in His presence is being immersed in His presence, for He wants to reveal Himself to you. Pag tayo nagpakabasa sa presensya po ng Panginoon, gustong magpakilala ang Diyos sa buhay natin. In Acts chapter 7 verses 55 to 56, ang mga quizzers dyan, alam na alam po natin ang buhay ni Stephen, mga kapatid. Ang sabi doon, but he, referring to Stephen, mga kapatid, but he being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God. When you are filled with the Holy Ghost, may ipapahayag sa iyo ang Diyos. Yan yung kaluwalhatian ng Panginoon. It is the inheritance, mga kapatid. Amen. Praise God. And so the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God and said, behold, I see the heavens open, and the Son of Man is standing on the right hand of God. Young people, Stephen has a short life, but a bright burning light that blazes into eternity. Huwag nating sasayangin ang buhay natin sa walang kwentang bagay. Huwag mong isuko sa temporal na kasarapan ng mundo sa walang hanggang buhay na pinagkakaloob. Here it is, young people. Huwag kayong makipaglaro sa kasalanan. Ulitin ko ulit. Huwag kayong makikipaglaro sa kasalanan. Lalo na kung hindi nyo kayang bumangon mag-isa. Do not taste it kung hindi mo kayang kontrolin ang puso mo. Pastor, talagang tuwang-tuwa talaga ako pag tinitignan niya ako eh. Amoy pa lang niya, Pastor. Nalulupay-pay ng puso ko. Binigyan lang ng chocolate. Hala, Pastor, kami na. Kaya, ang katotohanan,
Huwag kayong makikipaglaro sa kasalanan. Ngunit siguraduhin natin ang espiritu natin at buhay natin na puspos ng espiritu ng Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God. There is power when we are drenched in the Spirit of God. May kapangyarihan po kung tayo ay lublob sa presensya ng Panginoon. Power is superior to knowledge. Huwag na huwag niyong sasabihin niyang people, engineer to, Sister Meg. Kahit hindi ako maribay, may present, engineer to. Wow, galing, no? Sa langit kaya pwede yung, Lord, napasukin mo ko, engineer to, lisensya to. Sa impyerno pwede yun. Pero sa langit, hindi mo pwede yun. Yung may tatak, yung nagmamayari sa Panginoon, yun ang makakapasok doon. Power is superior to knowledge. Bakit ko nasabi, Sister Meg? Alam niyo yung mga kapareho niyong young people sa mundo? Alam nilang mali ang magmura. Pero bakit nakakapagmura pa rin sila? They have the knowledge, but they don't have the power. Alam nilang mali ang uminom. Alam nilang mali ang manigarilyo. Nakakasira sa katawan. Alam nila ang droga ay hindi maganda sa katawan. Pero bakit they keep on doing? They do not have the power. At kung tayo yung people lublub, puspos, basang-basa, mga kapatid sa presensya ng Panginoon, kaya natin iwaksi ang maling mga salita. Kaya natin iwaksi ang mga kaibigan na hindi maganda ang buhay sa mga. Praise God, hallelujah. There is power when we are drenched in the presence of God, mga kapatid. Amen, hallelujah. Praise God. We need the power of God. Without the power of God, we are merely Pentecostals. Pero tayo yung mga Pentecostal, mga kapatid, na patuloy pa rin uhaw sa presensya ng Panginoon. We don't want to be a merely Pentecostals. Marami nang gumagaya sa atin. Marami na, mga kapatid. Pero ang pinagkaiba lang natin ang presensya ng Panginoon. Ang kapangyarihan po ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! 2 Timothy chapter 3 verse 5, ang sabi ni Pablo sa kabataan na si Timothy, mga kapatid, ang sabi niya, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Nasantuan ti itsura na. Ngumhanda kayang iti pag nakabalit ti Espiritu ni Apo. Ang sabi ni Pablo, walk away from them. Huwag tayong magpalinlang, mga kapatid. Amen. Sapat ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Young people, plug in into God so that, mga kapatid, upang dumalo yung kapangyarihan ng Diyos at gamitin ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Hayaan mong tumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa ating mga first-timers, mga kapatid, marahil habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, meron kang kakaibang nararamdaman. Hayaan mo lang yan. Let it move. Kinakausap ka ng Diyos. Nasa tamang lugar ka. Nasa tamang panahon ka. God will move mightily in your presence. Dahil ang gagawin natin, mga kapatid, magpapakabasa tayo ng presensya ng Panginoon. Kahit anong sabihin ng mundo, sabihin man nilang galing tayo, pero God, I'm in your presence. Gusto kong magpakabasa ng presensya mo, Panginoon. Gusto kong yakapin ang presensya mo. Gusto kong mapuspos ng presensya mo, Panginoon. Drench with the presence of God. Hallelujah. Hindi mo kailangan maintindihan. Only you need is to unblock the flow of God's power and get drenched with the presence of God.
Acts chapter 4 verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, they perceived that they were unlearned and ignorant men. Habang gumagawa si Pedro at si Juan sa gawain ng Panginoon, yung mga nakakita ng mga kamangha-manghang bagay, mga kapatid, sinabi nila, itong mga taong ito, unlearned itong mga tao. Walang pinag-aralan. And they are ignorant men. But tingnan niyo yung sumunod na phrase. They marveled. Paano nangyari yun? Walang alam. May milagro. Why? Peter and John make sure that they are filled with the Holy Ghost. And that's enough for a notable miracles. Maraming nagsasabi sa akin, ngayong henerasyon, bihira na ang himala ngayon. Pero sasabihin ko sa inyong harapan, God is able to use you for many miracles that He will show to this world. In the last days, I will pour out my Spirit. Amen. Gagamitin kayo ng Diyos. The Lord, mga kapatid, will bless you with miracles, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang mahihiya. Walk around with the Spirit of God. Huwag kang mahihiya. Tanggapin mo ang regalo ng Diyos. Tanggapin mo ang kapangyarihang alay ng Diyos. Regalo na nanggaling po sa ating pong Panginoon. In 1 Kings chapter 18, mga kapatid, hallelujah, there is a showdown between Elijah and the prophets of Baal and Asherah. 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah. Young people, we are in a generation na kung saan may showdown ang mga oneness young people believer at Trinitarian young people believer. And when we look at the story of Elijah, mag-isa siya, mga kapatid. Pero hindi natakot si Elijah doon. Pwede ko bang sabihin niyang people, kung ikaw mag-isa sa loob ng eskwelahan ninyo na naka-skirt, nagpapahaba ng buhok, ikaw babae, hindi naglalagay ng pintura, hindi naglalagay ng shining, shimmer, and splendid, hindi nagpapakita, tumayo ka lang. Kahit gaano sila karami, kaya-kaya mo sila. There is a showdown. Yung mga Trinitarian na young people, okay lang. Mag-awit sila ng worship song, pero ang daming tato, mga kapatid. Ha? Yung kanilang mga buhok, pag ganun-ganun pa, ang dami, Roy G. Big pa nga ang buhok eh. Kita-kita ang lahat, mga kapatid. Pero pwede ba kayong tumayo sa katotohanan? Na banal, sagrado ang altar ng Diyos. Are you ready for showdown? Tumitingin ng Diyos ng mga kabataang tatayo sa katotohanan, mga kapatid. Kahit gaano mang karami ang kalaban, mga kapatid, tatayo tayo, mga kapatid. We live in verse 29, mga kapatid, and from the preceding verses, mga kapatid, of 1 Kings chapter 18, we live in a generation that tries to imitate the power of God. Mimilagro din kami. Nagsasalita din kami ng iba't ibang wika. Memorize nga lang. Scripted nga lang. They try to imitate the power of God. In the book of Acts, there is what we call Simon the sorcerer, who tries to imitate the power of God. Pero pinahiya sila ng mga disipulo. Pinahiya siya ng mga disipulo ng Diyos. Why? Iisa lang ang tunay na Diyos. Hindi tatlo, hindi dalawa, hindi apat, hindi 2,000. Iisa lang. Hallelujah. We live in a generation that tries to imitate the power of God in religious services, but in reality lives God's out of their life.
Ang gusto nila sila ang maitaas, hindi ang Diyos. Ako ang gumagawa ng milagro. Ako ang nagpabago sa buhay niya. Hindi siya. Pero ang front view nila ang Diyos. Pero ang totoo, they don't even recognize the power of the one true living God. Pero sa oras na ito, we will still give God the glory. We will still give God all the honor and praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. May showdown doon sino ang tunay na Diyos, mga kapatid. And in verse 30, mga kapatid, to 32, mga kapatid, habang pinapatunayan ng mga propeta ni Baal na ang tunay na Diyos ay si Baal, mga kapatid, nagsisayawan sila, sinuugat-sugat nila ang kanilang mga sarili, kung ano-ano ang kanilang inialay. Ilang oras, mga kapatid, pero walang nangyari. And as we go through the succeeding verses, mga kapatid, of 1 Kings chapter 18, amen, nasira ang altar. Alam niyo, nasisira ang altar ng Diyos dahil sa mga taong walang pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya every time na lalapit tayo sa altar, siguraduhin mo yung puso mo nagtitiwala sa Diyos, sa nag-iisang Diyos. Nasira ang altar. Ang sabi ng aming pastor sa Nagilian, mga kapatid, yung aking asawa, pumapalya ang pananampalataya ng ibang mga Kristiyano dahil linggo lang hindi nagamit. Sa linggo lang siya Kristiyano. Pero pwede ba, mga kapatid, walk every day with the presence of God. Huwag lang linggo, mga kapatid. Huwag lang tayo magpakatapat, magpakapuspos tuwing linggo. Every day of your life, Lord, I want to be filled with your Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sumunod ka sa gusto ng Diyos. Walk by faith, mga kapatid. In verse 30, ang mga kapatid, ang sabi niya doon, and he, referring to Elijah, susunod na si Elijah, magpapakitang gilas, ipapakilala niya ang tunay na Diyos. And he repaired the altar of the Lord. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. The message of the Lord, young people, repair the altar of the Lord. Pwede mo bang ayusin ang altar na para sa Diyos? Young people, repair your altar. Nagkamali tayo, oo. Pero pwede mo pang ayusin. Habang may hininga ka, pwede ka pang lumapit sa Panginoon. Ayusin mo yung buhay mo. Lord, nandito ulit ako. Gusto ko ulit bumalik sa presensya mo. Lord, pwede mo ba akong puspusin ulit? Baguhin ulit, Panginoon. Repair your altar. Do not lose your altar. Kung pilit na sinisira yan ng kaaway, go repair it again. Mahirap pero repair it again, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. In verse 33 and 35, and he put the wood in order. Inaayos ni Elijah ang altar ng Diyos. Naglagay siya ng mga kahoy. Naglagay siya ng mga bato. Naglagay siya ng kanal, daluyan ng tubig. Ang ginawa ni Elijah, halika kayo, sa mga propeta ni Baal, kumuha kayo ng 12 timba ng tubig. Buhusan niyo yung alay. Alam natin to, young people. Pag magsusunog ka, hindi yung basa. Tama? Dapat tuyong-tuyo. Pero ang ginawa ni Elijah, just to prove that there is a true living God. Dahil makapangyarihan po ang Diyos. Kumuha kayo ng 12 timba ng tubig. Puhusan niyo yung mga kahoy. Puhusan niyo yung alay. Alam niyo, mga kapatid, a drenched altar can be burned by the Lord. Napansin ninyo, nung tinanggap nyo ang Espiritu ng Diyos,
nagpakumbaba ka sa Panginoon, nagsalita ka ng iba't ibang wika, na-enjoy mo ang presensya ng Panginoon, that's the time na kaya mong tanggalin yung mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Dahil sinusunog ng Panginoon yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin. Ang kailangan mong magpakapuspos sa Espiritu ng Diyos. Gusto mong mabago, magpakapuspos ka sa Panginoon. Gusto mong mawala yung mga bagay-bagay na hindi nakakaaya sa buhay mo. Gusto mong mabago mula sa masama, patungo sa mabuti, magpakapuspos ka sa presensya ko ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Young people, kung makikita niyo po ako noon, hindi po ako ganito noon. Ayaw na ayaw ko po ang mahaba ang damit. Ang gusto ko po yung, ay naku, syempre may ipapakita ako, di ipakita ko. Hello? Ayoko nang mahabang ganito. Tiring-tiring nga ako. Una kong na-convert ang dalawang ate ko, ang tawag ko sa mga ate ko, manang. Ako ang persecutor nila noon. Si sister may ang suot niya, nako, kulang na kulang ang tela. Pero you know what? Nung natanggap ko ang Espiritu ng Diyos, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Espesyal ako sa harapan ng Diyos. Salamat, pinuspos ako ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Get drenched with the power of God. Young people, don't let your altar, your worship, your prayer, your walk with God becomes dry. Drenched with the presence of God. May buhay na Diyos, mga kapatid. O yes, nagkamali tayo. Pero kung magpapakabasa ka ng presensya ng Diyos, kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. Kayang-kaya kang pagruhin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya naman, ang sabi ko nung tinago ako ng Panginoon, Lord, huwag mong hayaan maging persecutor ulit ako. Nabackslide yung dalawang ate ko dahil sa atin. Grabe ako magutsa. Yung haba-haba nilang buhok nun, ako yung buhok nun, pa. Alam niyo yung mga girls, yung feel na feel yung buhok na mahaba, tapos ikaw yung persecutor na, ganyan. Tapos tatalikod ka, parang walang nangyari. Ganun pa yun. Kaya na-backslide tuloy, patawarin ako ng Diyos. Ang ginagawa ko pa noon, mga kapatid, talagang inira-irang na lang taka. Sinasadya ko, mga kapatid, na guntingin yung skirt nila. Wala silang. Pero nung binago ako ng Diyos, talagang hiyang-hiya ako sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang prayer ko nun, Lord, gamitin mo ako. I-restore yung dalawang kapatid ko at may maligtas na maglingkod sa iyo. Alam niyo yung prayer ko yun? Akala ko nasa malayo. Sa prayer ko, ang sabi ng Diyos, nasa malapit lang. Yung iwiwin mo sa Panginoon. To make the long story short, na-restore po ang dalawang kapatid ko naglilingkod sa Panginoon. Nagkaroon ng asawa ang kuya ko, mga kapatid. Dati po siyang babaeng mababa ang lipad. Alam niyo yun? O, kung nakakilala na, huwag na rin magsalita. Nakapangasawa po ang kuya ko. Lahat ng miyembro ng pamilya namin galit sa babaeng yun. Buwera ako. Kasi tinanong ko talaga ang Diyos, Lord, bakit silang lahat galit? Ako hindi. Pinakita ng Diyos, binago lang kita eh. Alam niyo, pinag-pray ko yun. Pero alam niyo, hiya-hiya pa tayo nun. Ayaw natin kumilos, hiya, mabait tayo nga magkalaksa. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kung siya ang gusto mong maligtas, bigyan mo ko ng tapang. Gamitin mo ako para there is a way na makapunta siya sa presensya. One time, nagkaroon ako ng tapang, mga kapatid. Sabi ko, sa babaeng yun, ayaw nilang lapitan, ni kausapin. Pero ako yung lumapit. Sabi ko, sis, sama ka sa akin sa ano? Sama ka sa akin sa church.
nagagamitin ka, hindi nakikipagbiruan ng Diyos. Pag sabi ko yun sa taong yun, mga kapatid, alam niyo, umiyak siya sa akin. Lumuhod siya sa akin, mga kapatid. Ang sabi niya, ate ang tawag niya sa akin, ate, ang tagal-tagal ko nang naghihintay ng tao na maglalapit sa akin sa Diyos. Ang sabi niya, mga kapatid, kaya naging GRO ako kasi walang taong nagmamahal sa akin. Ganon yung kanyang ina, yung ate, kaya siya, ganon na rin. Pero umiyak siya. Ate, ang tagal-tagal ko na sabi ko, Lord, salamat sa tapang. Sabi niya sa akin, ate, anong gusto mong damit ko? Sabi ko, okay lang kahit anong damit mo dyan. Malaki siya. Uy, slim pa ako nun, uy. Kaya hindi kasya sa kanya yung damit. Suot mo lang yung anong damit. Alam mo yung damit niya, yung damit talaga ng ano. Yung kita yung cleavage. Lahat. Sabi ko, okay yan. Sino ba naman ako para maghusga? Dinala ko sa church. Lahat pinagtitinginan siya. Sabi ko sa kanya, ang Diyos lang ang pakikinggan mo, wag ang tao. Lakad kami mula sa bahay. Ang daming sinasabi ng mga kapatid ko. Sabi niya, sobra naman yan. Akala mo naman, mapapago pa ba yan ng Panginoon eh. Sobrang tumi ng babae niya. Pero ako, sabi ko sa kanya, kung wala pang sinasabi ang Diyos, ako lang muna pakikinggan mo. Diretso lang tayo. Naglakad pa kami 3 kilometro papunta sa church. Habang nagpupuri, nangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, pupuntahan ko pa lang siya. Pero naunahan na niya ako nasa altar. Ako at na-amaze ako sa ginawa ng Diyos. I have seen a vision na yung aking hipag na yun, ngayon, nakadamit siya ng puti, hindi na ako marumi. May kapangyarihan magpapagamit lang sa kanya. Hallelujah. Young people, do not waste your anointing. Let God use you kahit sa inaakala mong napakaruming kasalanan. Ang sabi niya sa akin, ate, buti na lang may pag-asa pa sa Panginoon. Ang sabi ko, oo. Napakalaki ang pag-asa sa Panginoon. Hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. There is power. Amen. Lalo tayong magpakapuspos sa Espiritu po ng ating pong Panginoon. Maging basang-basa tayo sa Panginoon. Amen. May mga bagay-bagay. Ang salita ng Diyos, mayroong salitang nagsasabing ikabod. The glory of God departed. Pwede ba yung people, kahit gaano mag-upgrade ang mundong ito, huwag mong wawalain ang sarili mo sa altar ng Panginoon. Malagi kang magpakapuspos sa Panginoon. Magmamadali ang oras mo sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ang iyong people ang tinitira ng kaaway, pero andito ang mga pastor ninyo, nandyan ang mga leaders ninyo, pinagpipray kayo na sana wag kang sumuko, lagi kang nagpakapuspos sa presensya ng Panginoon. Bakit? Dahil gagamitin ka ng Panginoon sa mga nakilang milagro sa mundong ito. Are you willing to be used by the Lord, young people? Kahit yung mga bisita natin, this is the starting line na gagamitin kayo ng ating Panginoon sa mga dakilang bagay. Mga kapatid, napakaganda po ang plano ng Diyos sa inyo, sa aming mga bisita. Mahihigitan niyo pa ang aming ministry. Kung lagi kayong magpapakapuspos sa presensya po ng ating pong Panginoon.
Verses 36 to 38, the prayer of Elijah. He was drenched with the Spirit of God and confidently calling on the name of God. And suddenly, the fire from on high. Woo! Tunog ang alay, kahit basang-basa ito sinunog ng Panginoon upang ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. In the succeeding verses, mga kapatid, amen, ang sinabi doon, nakita ng mga propeta ni Baal ang ginawa ng Diyos ni Elijah. At ang sabi nila, they bowed down to the God of Elijah. Young people, be drenched with the Spirit of God. Makikita nila ang pagbabago sa buhay natin. Makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. And can you say, gusto ko rin maglingkod sa Diyos mo. Gusto ko rin mabago ng Diyos mo. Gusto ko rin maranasan ang himalang naranasan. Hiningi ko sa Diyos hindi kayamanan, hindi kung anumang material na bagay sa mundong ito. Ngunit Panginoon, gamitin mo ang buhay kong binago mo na maramdaman din nilang kapangyarihan mo. Young people, ang mga blessing na material, susunod yan. Kayong man problema, yung inyong board exam, papasok kayong pa problema dyan. Kung alam nyo ang dapat unahin, ang Diyos. Gusto niyo bang maraming mabagong mga kaluluwa na nakapalibot sa atin? Sa mga young people na nag-iisa lamang na tumatayo sa tunay na pananampalataya, huwag kayong susuko. Huwag kayong susuko. Magpakapuspos lagi kayo sa Panginoon. And God will do something great in all your way. Oh, hallelujah. Verse 39, and when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Ipakilala mo ang tunay na Diyos sa mundong ito. Ipakilala mo ang tunay at katotohanan sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Presence of God. Hallelujah. Praise God. It will completely transform us, mga kapatid. Gusto mong mabago ang buhay mo, magpakapuspos ka ng presensya ng ating pong Panginoon. Drench yourself in the presence of God with your worship. Maging tahanan nawa tayo ng pagsamba, mga kapatid. Learn to live as a place where God dwells. Mamuhay tayo ng buhay na kung saan mananahan ng Diyos. Malinis na buhay. Maayos na buhay at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Young people, hallelujah. Another, tatapusin ko po ang mensaheng ito, mga kapatid. Amen. Imagine yourself enjoying in a pool. Uy, gustong-gusto nila yan. Nakalublog yung buong katawan mo sa swimming pool. Yeah. Ramdam na ramdam mo yung lamig ng tubig. Na-enjoy mo kahit nasa ilalim ka ng sikat ng araw pero nakalublog ang iyong katawan sa tubig. At pag-ahon mo, kung titignan mo yung mga inaapakan mo, may marka. Tama? Same thing in your spiritual life. Once you enjoy the presence of God, your footprints, kita yan ng kaaway. Uy, andyan yung anak ng Diyos. Kita rin ng tao kung paano tayo lumakad. At kung tayo aahon mula sa pool of the presence of God, ito yung napakaganda. Everything you touch becomes wet. Basang-basa ka, no? Lahat ng hihipuin mo, mababasa. Dahil ikaw, basa.
there is the power. Kung puspos ka ng Espiritu ng Diyos, you have the ability to cast out devils, to lay hands, cast out devils, heal the sick. Why? You are wet with the Spirit of God. Gusto mong may maramdaman silang espesyal para sa Diyos? Magpakapuspos ka sa presensya ng Diyos. At paghahawakan mo sila, may kuryente silang mararamdaman. Hindi yung ibang kuryente pero yung kapangyarihan ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Ang iba sa inyo mga young people, mga kapatid, nahihiya tayong tumayo sa katotohanan. Pero katulad ng sinabi ko kaninang una, mga kapatid, hindi natin lang tatapikin ng Diyos. Hindi lang natin sasagiin ang Diyos. Bago po ako magtapos, may I ask the musicians, can we turn this place as a pool of the presence of God? Meron kayong pinakaharap na pagsubok, mga kapatid. Pwede ba natin ibigay sa Diyos? Buksan ang buhay mo. Panginoon, gusto kong i-enjoy ang presensya mo sa oras na ito. Gusto kong maramdaman ang presensya mo sa oras na ito. Young people, pwede ba tayong magpakabasa? Oh God, yes, my Lord, we recognize you. We seek for your presence today. Oh God, Lord, thank you. We have, hallelujah, napagtagumpayan namin ang mga distraction. Pero sa oras na ito, Panginoon, pwede mo pa kaming palanguyin sa presensya mo. Jesus, in the